Kapag po naglakad, siguro po ng isang araw lang, nandun naman po sa iba. Ano po? Tayo po ay nasa taas ng bundok. At sa pagiging mga pilgrims, tayong lahat, pilgrims po tayong lahat. At lagi, ang isang pilgrim, gusto niya pupunta siya sa isang mataas na lugar. Gusto niya pupunta siya sa isang, ang kaniyang karanasan at pakiramdam ay malapit sa Diyos. Amen? Kaya kahit gano'ng kalayo yung bundok pupuntahan, gustong maging malapit sa Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin gusto nyo na makita si Lord. Sino po ang gusto na pong makita si Lord ngayon? Wala? Talaga? Makikita nyo po, hindi man ibig sabihin kukuhanin na ho ng Panginoon. Iba naman ho yung nakita ang Panginoon. Iba naman ho yung naramdaman ang Panginoon. Kaya dito po ay pumunta tayo sa kadahilan ng gusto po nating maramdaman ang presensya ng Panginoon. Amen? You know the gospel by heart. All Catholics, all Christian denominations, be Protestant or any other sect, once John chapter 3 verse 16 will be mentioned, then we know the word, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes will inherit eternal life. We believe in these words of the gospel, but let me bring you again why the Lord Jesus Christ, why our gospel said so. That God so loved the world that He gave His only Son. At the beginning of this part of the Gospel of John, chapter 3, in verses 14 and 15, the narration of what had happened in the book of Numbers, chapter 21, where Moses lifted up the bronze serpent, that whoever looked up to the bronze serpent will be healed and will be saved from death. Eh bakit po ba kailangan yon? Ano po ba nangyari sa ika-21 kapitulo ng aklat ng mga bilang? Simple lang po, nagreklamo po ang mga Israelita. Nang magreklamo ang mga Israelita, talagang reklamo po ito, no? Ano ang inireklamo nila? Pagkain. At yung kanilang karanasan doon sa ilang. Ngayon, sabi nila, wala na ba kaming ibang kakainin kundi puro ito? Mana na lang na mana. At yung pugo, pugo ha, ang spelling po P-U-G-O ha. Pugo, okay? Mister, ano po? Pugo ha. Kayo man ho, pakaanin ng mga, gawin na lang po natin adobo. Kayo man ho, pakaanin, sino may gawang adobo? Kasi naman kasi pagkakipan, may naamoy ho, may bawang adobo. Yung ho, kinalpusan nila sa puno ng manggadyan o puno ng nara. Kayo man ho, kumain ng adobo sa loob ng 40 taon, di ba kayo magre-reklamo? Malamang ho, mga anak ninyo, kapag pinakain niyo po ng adobo araw-araw sa loob ng isang buwan, di na ho yung kakain sa susunod na buwan. At sasabihin sa inyo, Ma, wala na tayong ibang alam na kainin kundi adobo. Lahat ng uri ng adobo kinain na natin. Adobong sitaw, adobong baboy, adobong manok. Pati namang bangos, ina-adobo lupa. Di ba, no? Mananawa. Ito ho ang naging reklamo ng mga Israelita. They complain about what they have been eating. The manna, na hindi naman alam kung ano yon, basta alam lang nila manipis na tinapay. The quail, ano po? Yun na lang ba? Kaya si Moses, umakyat sa bundok, nagreklamo sa Diyos. At sabi ni Moses sa Diyos, ano pong gagawin ko sa kanila? Papatayin na po nila ako. Ang Diyos na napakabait naman, relented and said, o siya, alam ko na gagawin sa kanila. Pero, magpapadala muna ako ng ahas. At lahat ng nagre-reklamo, tutuklawin, patay. O sige, gusto niyo mo ba yun? Lahat ng magre-reklamo, may ahas na darating, tutuklawin kayo, dead. Ganun bang
malupit si Yahweh. Yun yung kwento eh, pakahin niyo po. All of those who complained were bitten by the snake and dead. Oh, pwede ba nating pairalin ng Numbers chapter 21 nowadays? Bishop Silense, Father Archie, pwede kaya? Kayo po, pwede niyo bang gawin ng Numbers 21 as a rule in your house? Lahat po na magko-complain, may ahas dyan, puklawin ka, dead ka. Kung ganun ho ang gagawin natin, patay na po tayong lahat. Sino po ang hindi nagre-reklamo sa buhay? Sino po ang Pilipino hindi sanay magreklamo? Lahat po tayo, kaya nga ho, effective ang kapitan natin, di ba? Ang barangay. Ang barangay ho, effective na reklamuhan. Not to mention ang pari. Pupunta para magreklamo, magsumbong, magsabi ng lahat ng sama ng loob. Not to mention the bishop. Oo, ano naman? Pupunta para magreklamo. Lahat na lang pwedeng i-reklamo, nire-reklamo po natin. Ngayon, i-reklamo mo ba niyo sa Diyos ang karanasan niyong hirap? Sige po. Are we supposed to complain on our suffering? Are we supposed to go here in San Jose, in the monastery, just to complain on God and because we cannot bear any more your cross? Are you here to complain about your sickness without any cure anymore? Are you here to complain with your suffering because your children are no longer obeying you? Are you here to complain because your husband has been doing immoralities so often? Are you here to complain about the woes and anxieties of life? Nandito po ba kayo para magreklamo? Nandito po ba kayo para tumingin sa cross at sabihin, pero kaya naman ako eh. Ito, kumanin niyo lang ako. Diba? Nandito po ba kayo to be like the Israelites? Or nandito po kayo because God, after the Israelites crying, lamenting, telling the Lord, telling to Moses, okay, you make the serpent a bronze, put it in the pool, and raise it higher enough for all those who will look, and those who were beaten will be healed and will be saved. Now, John chapter 3, verse 14, repeated the same story in one verse, saying, like Moses raising the bronze serpent, so the Son of Man will be raised up, that whoever believe and look up will be saved and will be redeemed. For God so loved the world. You see, yung pagmamahal po ng Diyos, yung pag-ibig po ng Diyos, ang ipinunta natin dito. Kaya kung may dala po tayong hirap, sakit, pagdurusa, anumang pong bigat, di ba pag umaakyat sa bundok, ang 1 kilong bigas po, habang tumataas ang pag-akyat, bumibigat po ang dala. Kahit magaan lang po yung dala ninyo, but the more you go higher on a mountain, the heavier becomes the load. The pull of the gravity will be heavier. Kaya nga po, if you come here with a heavy load, the heavier it becomes. But, this is the good news, my dear sisters and brothers. That load will be unburdened, will be unloaded, because we love God and God loves us. That whoever believes and look up on the cross will be redeemed and will be saved. Amen? After the Holy Mass po, we will be close encountering the peace. Kasalubsub lang po ang laki ng bahagi ng krus ng Panginoong Kristo. We're so close on that. So close. But mind you, my dear sisters and brothers, who among the disciples became so close to the cross during the death and suffering of the Lord Jesus? Yes, September 15 supposedly is a day for us to remember the Blessed Mother standing at the foot of the cross. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes will inherit eternal life. On John chapter 19 verse 24, 25, and 26, the Blessed Mother stood by the cross, most probably holding on the cross, most probably much not of the narrative of John 19, but just by mere standing by the cross, the Blessed Mother showed her courage, showed her strength to the dying Son. Alam niyo po,
Pag kayo po ay naghihingalo na at napakahirap ng pinagdadaan ng sakit, kapag ang nanay mo po nandiriyan at malakas at sinasabihan ka, nakainan. Saan po nanggaling ang lakas ng Panginoong Jesucristo para kayanin ang krusipiho? Sa palagay niyo po, during that moment, you heard the second reading, the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verses 6 to 11. You heard, though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself, being born like all of us, like a slave. And then, he chose to obey and die on the cross. Yes, on the cross. Tingnan niyo po yan, no? Diyos po si Jesus. Pero hinubad niya yon. Bakit? Sapagkat kailangan po niyang maranasan, maramdaman ang pinakamasakit sa pinakamasakit. Gusto niyo po, ang pinakamalapit po ngayon sa akin, si sister. Tanungin natin, si sister, ano ang pinakamasakit sa pinakamasakit na karanasan mo? Kayo po, all of us here adult, except the toddlers and the younger ones. What is the bitterest of the bitterest experience of yours? Alam niyo po ba? Yung pong pinakamasakit sa pinakamasakit na karanasan, nandyan pa po ba? Yung po bang most excruciating suffering you have in life, still lingering, still painful. Pag naalala po ninyo, yung sakit bumabalik, the memory comes back, and you still shed tears. Dala po ba? Siguro po, yan po yung dala nyo sa likod ninyo habang umaakit kayo dito sa bundok. Kaya ang bigat, di po ba? Pero, tingnan niyo po ang mahal na Birhen Maria. Nang umakyat po siya sa bundok ng Golgotha, papunta po ba siya sa kaligayahan, kagalakan sa pagsamba sa Diyos? Hindi po. Umakyat po siya doon sa bundok para samahan po ang kanyang anak, na alam niya, ni Maria, na ang kanyang anak ay dapat magdusa at mamatay, dapat maranasan ng sakit at hirap, sapagkat inako na nga po niya yung dapat ay sa atin. Nang sa gayon, dahil sa pagkakasala na nagdulot ng kamatayan at hirap sa atin, ito ang patatawarin. Pag pinatawad yung kasalanan, bura din pati po yung hirap at dusa natin. We went up on this pilgrimage place, on a mountain, on a monasterio, to seek the same grace and strength. The Blessed Mother, standing by the cross, the Lord Jesus Christ dying on the cross, full of blood, the pain of the thorns, the pain of the flagellation, the pain of insult, the pain of the cross, the nails, the pain, so painful, so excruciating, that when he saw his mother standing, here is your mother, here is your son. How did Jesus Christ endure the pain? Saan po galing yung katawan, yung strength, yung endurance ng Panginoong Jesucristo? Tama po kayo, sa mahal na Birhen Maria. Siya lang naman po ang pinili ng Diyos upang maging katawan ng bugtong na anak. So that the Word becoming flesh, in John chapter 1, so that the Word becoming flesh from the Blessed Mother. And that's why I always contemplate and believe that Mary standing by the cross means that the Lord Jesus Christ, seeing the Mother, gained a bit of strength to endure and surpass the most painful part of being the Messiah, to die on the cross. Kinaya po yan ng Panginoon. Isa sa dahilan, nandyan ang mahal na Birhen Maria. She was described to be standing, not prostrating, not nagpapalahaw, not weeping, but simply standing to show the world that this is the Blessed Mother. Here is your mother. Ito po ay misyon ng mahal na Birhen Maria sa atin na isa sa pinagbili ng Panginoong Jesucristo ay ang maalaala natin lagi that here is your mother.
laging kasama din po natin ang mahal na Birhen Maria. Kaya sa hirap natin po, sa dusa po natin, sa napakahirap na buhay ng Pilipino, si Maria po ay kasama natin sa paglalakbay. At tulad ng Panginoon sa Kristo, we may be in a very painful situation of life. Maybe because of our fault and sinfulness. Maybe because of accusation, we have done nothing anyway. Maybe because of our sickness and of our problems, left and right. Whatever. Ano man po yung positibong nakapagpapasakit ng ating buhay, tumingala lang po kayo. Katulad ng mahal na Birhen Maria. Mamaya po, pag iniabot po sa inyo at inihayag ang krus, tumingala lang po kayo. Kaya kung minsan po kailangan alone, para po sadyang tumingala tayo. Dahil ang sino mga tumingala, tumingin sa krus. At naniwala, maliligtas. Amen? Ito ho ang pangako niyo po sa Panginoon. Pagpabala niyo, wala na po kayong dalang load. Alam niyo po, pagpababa na kayo ng bundok, may dala pa kayo, mabilis din po kayong gugulog pa pa. Wala kayo, pamakala pa kayo. Pero pagpababa po kayo, magaan ang pakiramdam, ang sarap po bumaba. Yung ba, parang nakabay kayo ng pagpababa po, walang effort. You enjoy the wind, you enjoy the ride, you enjoy the journey back home. And that we are contented. And that we are grateful. Mga kapatid, mabigat man po ang naging dala natin paakyat. Sana po'y pagbabayo lang. Sapagkat God so loved us that He gave His only Son to us, that when we look up and believe, we will be redeemed and be saved. Our Lady of Sons, pray for us. Amen.